Pasabog ang malinghang ngayong araw matapos kumpirmahin na sinampahan ng kaso ng Korte Suprema ang ilang opisyal ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ayon sa mga ulat, may kinalaman ito sa umano'y pagkakasangkot ng ahensya sa pagtabon o pagmanipula ng ebidensya kaugnay ng isang sensitibong kaso ng mag-asawang sina Kuting Jr. at Lizatos Mags na nahuli sa aktong nasa impluwensya ng iligal na droga. Nabulgar sa imbestigasyon na may mga hindi sinunod na legal na proseso ang ilang tauhan ng PDEA, kabila ng umano'y pagtatangkang pagtakpa ng krimen na tinaguri ang mag-asawang Bangag na hinihinalang may koneksyon sa ilang personalidad sa gobyerno. Dahil dito agad na umaksyon ang Korte Suprema at nagsampa ng kasong obstruction of justice at misconduct laban sa ilang opisyal ng ahensya. Samantala, wala pang opisyal na pahayag mula sa pamunuan ng PDEA, ngunit iginiit ng ilang opisyal na sila ay handang makipagtulungan sa imbestigasyon upang mapanagot ang sinumang lumalabag sa batas. Hinihintay naman ng publiko ang magiging resulta ng kasong ito na inaasang magdudulot ng malaking epekto sa kredibilidad ng kampanya kontra droga ng bansa. Patuloy kaming magbabantay sa mga susunod pa na kaganapan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Words, language, yung gano'n, di ba? Graphics. Pero ang document, bakit nga ba pala, in the first place, mapaisip ka? Bakit artificial intelligence ang pinag-usapan ng PDEA? I think, mga kababayan, knowing Lisa Marcos, gusto na niyang unahan yung polvoronic video. Kasi lumabas na yung documents eh. Lumabas na yung documents from PDEA itself na meron niyang impending raid doon sa Rockwell kung saan nandoon si Bongbong Marcos and the other personalities there. Pero hindi ko talaga pinakita sa akin ni Maharlika yung buo na walang redaction. Hindi redacted yung mga pangalan. Nakita ko yung pangalan ng agent, yung pirma ng agent. Nandoon yung pangalan ng agent, ang pirma ng agent, yung unang pangalan bago kay Bongbong Marcos, and then yung iba pang data doon, nandoon, hindi redacted yung binigay sa akin ni Ate Claire. So nakita ko yon, and I believe it is authentic. Bakit? Unang-una, mga kababayan, tama yung alias ni Bongit ni Bongbong eh. Bongit talaga ang alias niya. Tama yun, that's the first clue na ito tama to or totoo itong document na to. I believe na totoo yun. It existed at that time. Tulad ng explanation niya, wala doon sa information system ng PDEA dahil nga binili yung operation. Pinangalanan niya si Executive Secretary, dating Executive Secretary Paquito Ochoa. Totoo din naman talaga na partner sila ni Lisa Marcos sa most law firm. Marcos, Ochoa, Serapio Tan. Most law firm, Marcos, Ochoa, Serapio Tan, law offices. Siya ang managing partner yata doon, si Lisa Marcos. So, hindi, yung story ni Maharlika is not inconsistent. May consistency siya. Pwedeng makiusap si Lisa Marcos kay Jojo Ochoa because magka-partner sila sa law firm. Si Jojo Ochoa is in the position to put down the siya ang executive secretary siya. Siya ang pumipirma ng mga documents in behalf of President Aquino. So malamang siya ang nag-appoint doon siya ang pumili din doon sa PDEA Director General at that time. Isang tawag lang yan. Kung inarbor nila o binili nila yung operation, siyempre hindi napapasok yun sa information system ng PDEA kasi hindi natuloy. So you see, there's consistency. May consistency. Yung ni Maharlika, yung story ni Maharlika. Si Lisa Marcos at si Ochoa ay partner sa law firm. Si Ochoa was in a position of power and influence para i-put down yung, para arborin
hindi ituloy yung operation. Si Bongbong Marcos is identified correctly by his middle name, by his nickname, Bongit. O hindi naman maraming tao nakakaalam na Bongit pala talaga siya. Kasi ang alam ng tao, BBM. O BBM ang tawag sa kanya, but to those closest to him, to Lisa Marcos, Bongit talaga siya. O. So I have every reason to believe na totoo yung document na yan. So, ngayon, kung hindi totoo ang dokumento na yan, then by all means, si Bangag magpa-medical examination. Oh, kailangan ka mag-drug test. And the drug test must be made public. It should be in public. Hindi yung tatago ka dyan. Oh, I don't agree dun sa, with due respect kay Maharlika, wag na natin yung anonymous. Marcos has to go to the clinic, o Marcos has to go to the clinic in full public view, i-video natin, i-test natin, para makita natin once and for all. Pero dapat yung ano ba yan? Blood. Hair follicle. Blood, hair follicle. Yun. Kasi yun yung may traces of long-term traces of illegal drugs. So, hindi pwede mga kabayan for all, sa lahat ng mga dissenting Pilipino, hindi pwedeng ang presidente ay Bangag. We will never allow that. Hindi pwede. And Marcos cannot put this issue down unless ipatunayan niyang hindi sa Bangag. Oh. Hindi pwede mga kababayan. Whether you are supporting Marcos, kaya nagpula ako para ipakita ko sa inyo. Hindi na ako nagsusuot ng pula . I shunned this color a long time ago. Pero nagsuot ako ng pula to appeal to the supporters of Marcos. Oh. It's for our country. Set aside natin yung personalidad. It's for our country. Call on the same, we make the same call. O, wag nating pa-resignin muna. O sige, mag-drug test ka. Mag-drug test ka in full public view. Yung kitang-kita ng tao na hindi ma-magic. Kasi si Lisa Marcos, wala akong tiwala talaga dyan. Magikira yan. Tingnan mo, siya na mismo nagsabi doon sa extraction. No, yung plini ni Maharlika na I'm good at that. Oh, syempre, magikira nga . Sabi ko sa inyo, magikira, siya mismo nagsabi, I'm good at that. Oh, nagmamayabang pa ang bruha. Oh, magikira, bruha. Oh. Pero attorney, hindi ba pwedeng kasi okay, bukod sa patunayan by doing the drug test, kung gusto nilang patunayan na mali yung inilabas ni Maharlika, hindi ba, like for example, yung ginawa nila kay Eric at Dr. Loren Badoy na pinagdiskitan o gusto pang pa-Senate hearing at parang gusto pang kasuhan, hindi ba dapat ganun kasuhan din nila itong si Maharlika? Kung mali yun or peke? Actually, naghahamon si Maharlika . Naghahamon si Maharlika, binibigyan sila until Friday. Kasuhan nila siya sa Amerika. O, kasuhan nila siya sa Amerika. O, naghahamon siya. O. Ako, I believe that the document is authentic. Totoo yan. It existed at that time. As of that date in 2012, it existed, it is authentic. Oh, yan ang explanation ko dahil si Lisa Marcos, as I know her sa 6 na taon, nakasama ko siya, nakatrabaho ko siya, mansigira talaga. And she said, I'm good at that. Oh, yung pagmamanipula, yung mga dealing, yung mga ganyan. Oh, yung sa extraction ng mga bata. And then si Paquito Ochoa is close to her. In fact, alam ko, nandyan sa gilid niya. Oh. Pero yun nga, instead na kasuhan nila, ang ginawa nila dinidebunk lang nila. Parang wala lang. Diba? Parang wala. Mga kababayan, lahat ng mga dissenting Pilipino nag-iisip. Tayong mga dissenting Pilipino nag-iisip. Nag-iisip hindi lamang para sa sarili natin, kundi para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Yung hinaharap natin, our future, iniisip natin yun. Especially ating mga OFWs na nasa ibang bansa. Because every day, nakikita nila yung kaibahan ng bansang tinitirhan nila, tinatrabahuan nila, magkaiba sa atin. Malayo tayo in terms of development.
Tapos ito pa ngayon, lalabas pa na bangag pala ng presidente ng Pilipinas. Matanggap ba natin yun? For all of us na hindi gumagamit ng droga. For all of us na matino, disente, hindi gumagamit ng droga, can we accept? Matanggap ba natin yan? Na yung nagpapatupad ng ating mga batas ay isang drug addict. Big question. In fact, he was subject of a PDEA law enforcement action back in 2012 per that document, which I believe existed at that time and is authentic. Tapos ngayon, dadalhin lang tayo sa istoryang AI. Sino ba maniwala sa kanila? Ang AI is only good for video, graphics, not for documents. Pero ito lang, attorney, ano? Nung nagsalita si Pangulong Duterte, ang sabi niya, nung ako ay mayor, pinakitaan ako ng listahan ng PDEA, nandoon ang pangalan mo. Sabi niya ganon. Ano yun eh? Actually, sige. Okay, wait. Let me point out this one sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, sige, mga kababayan. Remember, the document of Maharlika dates back to 2012. Naging Pangulo si Duterte, si President Duterte, only after June 30, 2016. So, ibig sabihin, yung dokumento na yan na hawak ni Ate Claire, ni Maharlika, existed in 2012 and it was reiterated after to June 30, 2016 sa panahon ni President Duterte. So, in other words, the information is live, yung information within the PDEA, within the law enforcement agency circles na bangag talaga si Bonget, bangag talaga si BBM, bangag talaga si Ferdinand Marcos Jr. You see, that's another consistency na itong pinakita ni Maharlika 2012 to, pero ang kay President Duterte is 2016 and it pertains to the same subject matter. Ang pagkabangag Jr. Okay. Pero connecting to that, no, pinakitaan si Tatay Digong at nung siya naging Pangulo, nagkaroon siya ng drug war. Ano kaya sa tingin mo ang nangyari, attorney? At parang pangalawang beses na naisalba na naman itong si Bongbong Marcos. Kaya nga, Kuya Jojo, mga kababayan, the guy does not serve to learn a lesson. A lesson in life. Marcos, I'm referring to him. Si Ferdinand Marcos Jr., he doesn't seem to learn a lesson because every time na nasa alangan siya, may sasalba sa kanya. No? Itong 2012, sabi nga ni Miss Marlica, si Lisa Marcos, the Magikera, the Bruhang Magikera. Ito naman sa panahon ni President Duterte, ito naman sa panahon ni President Duterte, ang nagmakawa, sabi ni Marlica, si Senator Amy Marcos, ang kapatid niya. Oo. So kaya, he does not learn a lesson in life. Hindi siya titigil dyan because every time na mapapasaalanganin siya, hindi, somebody else will save for him. Somebody else will do the work to save him. It is time, kung magkaisa tayong lahat mga kababayan at patalsikin natin itong bangag na presidente ito, he will learn a lesson. Baka magbago pa ang buhay niya. Tama. Actually, pangatlo na yan, attorney. Yung pangatlo, ewan ko kung paano na-save na naman. Pangatlo, nung sinabihan ni Tatay Digong na meron tayong kandidato na nagko-cocaine. So immediately, ewan ko kung yung ospital, yung St. Luke ba yun, ang nag-save na naman sa kanya. Parang pangatlo na ata yun. Di ba po? Yes. I think, you know what? That's the hallmark of a guilty person. Hindi naman siya sinabihan, nagpalabas siya ng test. Nagpalabas siya ng test na wala naman nakakalam kung totoo ba talaga pumunta yan sa St. Luke's. Okay. So yun nga ang sinabi ko, Kuya Jojo,
And every time na nalalagay siya sa alanganin, somebody else will save him. So kaya na ano siya, he is getting used to it, no? Na even if he does continue that bad habit, he cannot kick it out because every time na nasa alanganin siya, somebody saves him. You can always get away. So this time he always get away with it. Pero this time around, kung magkaisa tayong lahat ng mga Pilipino, patalsikin natin tong bangag na presidente ito for being so useless and an embarrassing president at that. And not to mention, duda pa ako dito sa pagkapanalo nito. Di ba? Sinabi ko na. Minagic din ni Lisa Marcos ang Smartmatic. Pati nga Smartmatic, nadalang magic ni Lisa Marcos eh. At ako'y naniniligan sa mga pinagsasabi ko doon sa aking sinumpaang salaysay. Tingnan nyo, mga kababayan, ilang buwan na ba ang lumipas? September yun eh. October, November, December, January, February, March, April. Magpitong buwan na. Hindi nila sinagot. Namatay na lang si Hubert Guevara. Okay. Buti nabanggit mo si Hubert Guevara, attorney, ano? Kasi actually, meron tayong kababayan na talagang dating BBM supporter talaga, pero ngayon ay ano na nagtanong siya sa akin at gusto kong itanong sa'yo kasi sabi niya, hindi ba parang ano to, parang hindi ba parang pattern? Kasi una, namatay itong kung maalala nyo yung kasama ni DJ Bantag na wanted. Ano ang pangalan? Yung namatay lang. Yung sa Bureau of Corrections. Basta yun yung namatay na yun. Basta na lang namatay sa ospital daw pero wala tayong nakita kung ano talaga yung kalagayan, yung kanyang bangkay or whatever. Ano yung pangalan nun? Si Zulueta. Ayun, si Zulueta. Salamat sa comment. Yeah. Basta official yan siya dati ng Bureau of Corrections. And then, suddenly, ito namang si Hubert Guevara, namatay na parang, di ba malakas pa yun, bata pa yun, nagsasoccer, ayun dun sa nabasa kong article, nagsasoccer siya, tapos yun na lang, after that, namatay na lang. Is there a pattern dito, attorney, na parang magsasalita ata to, dun sa mga pinagsasabi mo? Ano man sabi mo doon? Yun yung tanong sa akin eh. Ito mga kababayan, first I extend my condolences to Laura. I did not have the chance to visit them while Hubert was, yung ashes niya was nandun sa chapel. I decided not to go there because hindi ko alam kung anong reaction nila sa akin because nilaglag ko sila. Silang tatlo. Si Bruhang Madrikira, si Hubert, at si Ivan Uy. But among the three of those people, itong tatlong ito, if there's anyone I can forgive, it's Hubert Guevara. Itong si Bruha, itong Bruha na to, Madrikira na to, I will never forgive that. Kasi itong si Ivan. But I can forgive Hubert Guevara. And that's why I extend my condolences to Laura. I know it's hard and it's painful, but ito lang yung masasabi ko. First, si Hubert is fit and healthy. Mga kababayan, tandaan nyo itong mga sinasabi ko. I will not make a conclusion, but I will state the fact. First, si Hubert was Senior Deputy Executive Secretary, SDES. One notch lower than Executive Secretary Luis Bersamin. So, ang rango actually ni Hubert Guevara is Undersecretary, kaya Senior Deputy Undersecretary ng Senior Deputy Executive Secretary. So, ang rank talaga niya is Undersecretary. Mataas yun. Then, wala ba sa din, tinapon siya sa SEC. From Malacanang, promoted out. Yung natawag doon, promoted out. Tinapon. Biglang tinapon. Dinemote nila. Someone who served them loyally and faithfully. I know that. Let me state this for the record. Hubert Guevara was faithful and loyal to these two Marcoses. Itong si Lisa at si Bonget.
I have to Okay. make a distinction between the other Marcoses kasi wala ka naman hindi naman kami magkalaban ni Senator Amy Marcos. Itong dalawa lang na ito na super traidor. Unli yung katraidoran. Unli yung greed. Especially itong babae, itong Magikirang Bruja. So, Hubert Ibarra from Malacanang Palace was thrown out to the Securities and Exchange Commission. So, tinapon siya doon. And then, ang binigay sa kanyang posisyon, commissioner lang. Buti kung chairman. Kasi kung chairman siya ng SEC, ang rank niya is undersecretary pa rin. So pareho lang. Yes. So hindi siya na-demoted. But commissioner lang siya. Isa lang siya sa mga commissioner. Hindi siya chairman ng SEC. So chairman ng SEC, undersecretary yun. So ka-level yun ng kanyang SDES position. Senior Deputy Executive Secretary. Pero tinapon siya at ginawa lang siyang commissioner ng SEC. So, assistant secretary lang yung ranggo niya. So, na-demote actually si Hubert. So, given that he is only human being, so malamang sumama din ang loob ni Hubert. Malamang sumama ang loob ni Hubert. I know him. Pero he's not the kind of person na, he's not like me. Pag ako'y trinaidor mo, di-design talaga lilitsurin kita in public. Nakita nyo yan, mga kababayan. Iba yung personalidad ko. Ako, palaban talaga ako. Biro mo, sasampalin ko si Lisa Marcos pag nasa harap ko, back to back. And then, a week later, natahi. Na-flukol, di ba? Natahi yung ulo niya. O di nagkatotoo yung sinabi ko. Pero hindi ako sumampal. So, hindi ako tulad kay Hubert. Magkaiba kami ng personalidad. Si Hubert is silent. If meron man siyang sama ng loob, I'm sure he confided it to Laura and a few of his friends. Hindi tulad sa akin. Lilitsunin ko talaga si Lisa Marcos in public. Hindi na lang sasampalin, lilitsunin ko talaga in public. Yung Magikirang Bruja. So, pagkatapos, Hubert is fit and healthy. All of a sudden, mabalitaan mo na lang na heart attack while playing football. Football yun eh. While playing football. But, this is not the first time Hubert Ibarra was playing football at that time. He played football all the time. All the time. Kasama anak niya. Naglalaro in other words, kung naglaro si Hubert Ibarra ng football, it's not a one-time affair. Hindi yung bigla lang siya naglaro at bigla siya namatay. Hindi yung ganon. He's used to doing it. Kasi naglalaro talaga yun ng football. Alam ko yun. So, hindi ko expected that he will suffer that fate. And then I found out na, I don't know, I might be wrong or not, I found out na immediately after siya namatay, he was cremated. Kung ako yun ang autopsy. Ipapa-autopsy ko, ipapa-toxicology ko. Ipapa-autopsy ko plus toxicology. And then actually, ang unang pumasok sa isipan ko nung nabalitaan ko na, I was shocked. Even if I know that he was already in hospital, I was still shocked. I could not believe it because I know he would fight for his life. And ang pumasok sa isipan ko is, baka may foul play. And then, 2 nights ago, isa sa mga kaibigan ko na kasama doon sa mag-asawang traidor, tinext niya ako, sabi niya, I believe na may foul play. Sabi ko, well, it's the first impression I had, but I have no evidence. So, let's leave it at naman. that. Wala naman tayong evidence. Meron kaming padududa. Oo. Pero, about what happened. Pero in connection with that, attorney, baka meron kang parang babala or panawagan kay Ivan Uy, baka kasi sumunod eh. Baka sumunod na ma-heart attack. Baka masumunod na heart attack. Ivan, even if your sins are unforgivable, ganito na lang. Bilang tao na lang, attorney. Mula ngayon, actually mula nung 2 days ago, 2 days ago, hindi na ako lumalabas sa bahay. Magkulong ka na muna dyan, Glenn Chom. Kulong ka na muna sa bahay. Anyway, yung gym ko, nandyan lang sa sala ko eh. So, hindi na ako kailangan lumabas. Hindi na ako lalabas talaga, mga kababayan. Hindi na ako gagamit ng ATM.
Kanina nagsahod ako, nag-issue na lang ako ng cheque. Ayoko nang lumabas para kumuha doon sa ATM. O mag-cheque ka na lang, ikaw na pumunta doon. For one, I will bring my own water from now on. Hindi na ako iinom ng tubig sa labas. Magdadala ako ng sarili kong tubig at magdadala ako ng sarili kong protein bar. In case gugutumin ako, yun na lang ang kakainin ko. Ayokong kumain sa restaurant na hindi ko nakikita kung paano niluto. Yun, for one. Ayoko nang kumain sa restaurant na hindi ko nakikita kung paano niluto. Or kung bibili ako ng quick food, yung ako ang kukuha. And that I can eat right away. Hindi yung papasa pa sa ibang tao kasi baka ma-heart attack din tayo, mga kababayan. Kasi attorney, tama kasi attorney, ano to whole of the nation approach. Yun na nga. Ang advice ko kay Evan, magdala ka ng sarili mong tubig, huwag ka uminom everywhere. Magdala ka ng sarili mong baon. You used to do that. Nagbabaon ka dati, so magbaon ka na ngayon. Anyway, ako, hindi na muna ako lalabas. Magkulong na muna ako dito. I will not receive visitors. Dito na lang muna. Magla-live na lang tayo, Kuya Jojo. Kami ni Ma. Hindi, actually maganda yung di ba, the other day nakita ko na nagsama si Maharlika at saka si Pebbles? Si Pebbles, di ba? So parang maganda na magkaroon kayo ng ganon tandem or mga ganong diskusyon. Actually, I prefer na Kuya Jojo, I prefer na ganito. One-on-one discussion, hindi yung ako lang sariling mag-isa. Ikaw, ako, si Pebbles. Magkaibigan naman kami ni Pebbles. So marami naman dyan sila Sas, sila marami naman. Okay. So, basta kulong muna ako rito. Oo nga po So, anyway, attorney. Okay, attorney, going back kasi let's say sabihin na natin, okay, given bangag na nga kasi may lumabas na PDEA list at eventually may lalabas na video eventually. Inunahan na yung video. Inunahan na Jojo, inunahan na yung video. Kasi natakot na si Majigirang Bruja. I mean si Lisa Marcos yan pag sinabi kong Majigirang Bruja, si Lisa Marcos, lilinawin natin mga kababayan. So, natakot siya na baka sumunod na yung Polvoronic video. So, inunahan na nila ngayon. Kasi yun yung talagang kinatatakutan niya kasi palapit na ang June 30 ito yung when the clock strikes midnight. Di ba? Ito yung when the clock strikes midnight, natakot si Majigirang Bruja. So, inunahan na niya kasi ang tingin niya, ito lumabas na yung law enforcement. Meron ng law enforcement action laban kay Bongbong alias Bongit Marcos. So, ang nasa isip niya, susunod talaga yung Polvoronic video. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, totoo yung video na yun. Kaya, totoo yung video na yun. Anong patunay natin? Natakot si Lisa Marcos. Inunahan na. AI yan. With that attorney, ano yung liability niya sa ano yung pwedeng maikaso sa kanya pag ganong bangag na siya? Which one? Lumabas yung Polvoronic video? Even with this PDEA list, yun na yun Yung pat session video. Para klaro. Yung session video ang ibig sabihin pag lumabas, anong ikakaso natin? No. Attorney. I would go for a direct political action by the people. Kick him out of office. Yun ang sinasabi ko, walang dissenting Pilipino would want to see a president in office na cocaine addict. Because you see, what example would it give to all of our youngsters, ating mga kabataan? Anong example ipapakita natin sa kanila kung ang presidente ay cocaine drug addict? Kung lalabas yung video na yan. Of course, ito na ngayon meron na nga, naunahan na nga sila ni Maharlika. And ito pa, mga kababayan, bakit kailangan tanggalin ni Daily Tribune
yung pinost nila. Walang masama doon sa pinost nila eh. Sinabi nila allegedly. Safe yung kanilang post. Only the fact na pinakita talaga nila. Binigyan nila ng espasyo si Maharlika. Tapos sabi nga niya, Ate Claire, tinawagan ng Daily Tribune, pina-pull out, pina-apologize. So you see how the great lengths na gagawin nila para hindi kumalat yung impormasyon na yan. Kaya mga kababayan, tayong lahat, tayong mga nakikinig dito, ipakalat natin yung document na yan. Because I honestly believe it existed, it was extant at that time. May dokumento talagang nag-exist na ganyan at that time in 2012. There was really an impending raid doon sa Rockwell. Kaya nga, may dokumento eh. Because walang law enforcement agency na gagawa ng operation na walang documentation. It's for their own safety sa mga law enforcers. For law enforcers, kailangan ka talagang may papeles, may documentation ka. Kaya nga mga kababayan eh, nakalagay anong make ng sasakyan, anong plaka ng sasakyan na gagamitin sa raid na yan. Kasi kailangan nila dokumentado sila. Well, in this case, kay Richard Santiago, pineke after the fact. Kaya wala nang opisyal gustong pumirma kasi after the fact. Pwede kasing mangyari yon mga kababayan kung hot pursuit operation. Kung hot pursuit operation, kahit sa PNP operational procedures, kung interjurisdictional yung habulan, for example, naghabulan ng mga pulis at ang mga salarin lumagpas from Pasig City napunta sa Makati, or let's say for example from Cainta, which is Police Regional Office 4A, napunta sa Pasig City, magkalapit yung dalawa eh, neighbor yan eh, ang Cainta, Rizal and Pasig. So kung nagsimula ka sa Cainta, Rizal, then humantong ka sa Pasig, interjurisdictional operation yon. Kasi lumagpas ka na, PRO, Police Regional Office 4A ang Cainta, ang Pasig is in CRPO, National Capital Region Police Office. So magkaibang jurisdiction yan, magkaibang territorial jurisdiction na ng police. So kung nangyari, naghabulan kayo at naabot ka doon sa NCRPO from PRO 4A, wala ka dokumento niyan kasi ano ba yun? Hot pursuit eh. Pero under the PNP operational rules, kailangan kang mag-conduct na o kailangan kang mag-render ng report. Kailangan i-report mo yan doon sa NCRPO at sa PRO4A. Kung nangyari yung ganyan. Pero in this case, hindi ito hot pursuit. Kaya nga may operational plan eh. Kasi binalak talaga ng raid to. Hindi ito hot pursuit. So kaya meron talagang dokumento that will exist even before the raid will happen. Kasi plinano itong raid na to. You see? Plinano itong raid na to ng PIDEA doon sa Rockwell, kung saan yun ang pugad ng mga pot sessions di umano nila Bongbong Elias Bongit Marcos. Bongbong Marcos Elias Bongit. And other cohorts. Cohorts ang tawag ng mga polis dyan eh. Basta ang mga kasama cohorts. Ganon din dito sa kaso ni Richard, cohorts din. So, ulitin ko, pag binalak yan, plinano yan, meron na yung dokumento. Yung pinakita ni Maharlika, yun yung dokumento na nagpapatunay na nagbalak na silang raidin or sugurin yung Rockwell address na binigay nila doon. So, in-identify na nila yung kanilang mga sasakyan at yung mga plaka kung ano. You see, dito sa kay Richard Santillan, sa PNP, ganun din. Ganun din. May listahan ng, sabi ko kanina, Yamaha Mio and CRM Honda, Civic Honda. Yun. In-identify na nila yung mga sasakyan. But basta binalak yan. Pre-operational plan nila yan. Pero kung hot pursuit, after the fact ka na gagawa ng report. So hindi ito hot pursuit. So hindi after the fact yung report. Ang report is pre-operational plan. Kasi pag nagbabalak pa lang silang puntahan doon, ang problema is inarbor o binili. So kaya hindi natuloy. But that document existed at the time. In other words, may pinagbasihan sila. Hindi naman sila mag-ooperate mga kababayan kung wala talaga silang
Pinagbasihan, sabi nga nila, may confidential informant pumunta sa office nila, in-identify yung lugar, in-identify yung mga personalities involved. O di siyempre, what will the law enforcers do? Di i-read to verify, di ba? Tingnan nyo, nakalagay doon, casing, surveillance. O, casing, surveillance. Naka-check yata, if I remember right, naka-check yung casing and surveillance doon sa tingnan ko lang ha, I'll just check kung casing and surveillance ba talaga yun. Okay. Yeah, surveillance. Yeah. I-next nga ang surveillance casing. Oo. Tapos casing. Surveillance casing, oo. Yun nga. Because merong pinagbasihan na informant, confidential informant. In-identify nga yung lugar eh. Ano nga ba yung lugar? Tingnan ko nga dito. Ano nga ba yung lugar? A specific area of operation, NCR, Makati City. Ang nakalagay dito, a confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal drugs inside Unit 4C Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. So specific yung information. So kaya nga sila gumawa ng pre-operational report. Actually, it's called pre-operational report. The other one is authority. Yan yung pre-operational report yata. Ayan, that's the pre-operational report. Yung isa is authority to operate because kailangan nila yon. Okay. Tsaka pirmado ito ng diyan redacted yung pirma ng team leader. Dito hindi. Yung sa aking kopya, hindi redacted. Ang pirma sa unang dokumento at pangalawang dokumento ay exactly the same. Okay. Pareho ang pirma. Pero attorney, yung pirma niya may dalawang tuldok sa dulo. Yung pirma niya dyan may dalawang tuldok sa dulo. In both documents pareho. Pareho exactly yung pirma. Yes, Kuya Jojo. Ayan na ano kasi for the sake of para maklaro kasi may mga nagtatanong how ano bang tawag doon? How true or itong itong document na to. Kasi may nagsasabi, bakit naman Palayaw? Pwede po ba 'yun, attorney? Palayaw hindi totoong pangalan like Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos, parang ganun. Okay lang ba 'yun? Actually, yung sa document, ang nakalagay is Bongbong. Ano ba yung nakalagay? Authority to operate. Nakalagay ba dyan kung ilan silang agent? 8 agent ang naka-assign doon eh. 8 agent. Yung team leader plus 7 others. Ano ba nakalagay? Bongbong? Bongbong. Sandali. Bongbong Marcos, Bonget. Yun yung nakalagay. Bongbong Marcos alias Bonget. Pwede naman yung Bongbong Marcos because he is identifiable as Bongbong Marcos. He's been using that name. Bongbong Marcos. He's been using that name. That Bongbong Marcos refers to Ferdinand Marcos Jr. alias Bonget. Correct naman yung Bongbong Marcos. Correct din yung Bonget. So there's no for me, walang duda dyan. Si Ferdinand Marcos Jr. yan. Yung nakaupo presidente di umano dyan sa Malacanang. Siya yan. Because Bongbong Marcos and Bonget refers to one and the same person that I know. Yan si Marcos Jr. Yung nakaupo dyan sa Malacanang. Siya yun. Yung asawa ni Majikira Bruha. So, ibig sabihin, attorney, it does not matter kung basta identifiable na ikaw yon. Okay lang po yung ganitong authority to operate ng PDEA. Yes, because he has been publicly using that name. He has been publicly using that name, Bongbong Marcos. In fact, magpustahan pa tayo doon sa kanyang certificate of candidacy. Nandun yung Bongbong Marcos. Okay.
Another question, attorney, is mali daw yung spelling nung Isuzu. Wait ha, tingnan ko. Sige, komentaryuhan natin yan. Mali daw yung spelling. Isuzu. Isuzu daw eh. Isuzu Crosswind. Alam mo, I could forgive the agents for this. Alam nyo bakit, mga kababayan? Because Isuzu is not hindi yan termino ng lengguwahe ng Pilipino. Hindi yan termino ng lengguwahe ng Pilipino. So malaki ang chance na magkakamali talaga. Or maybe typographical error. Kasi naka-specify namang crosswind eh. Which is correct. Crosswind. A Crosswind is an Isuzu type of vehicle. I mean, it's produced by Isuzu Motors Corporation of Japan. Di ba? Tama naman yun, Crosswind. Crosswind is parang model yata yan eh. And the manufacturer is Isuzu. Attorney, baka Bisaya. Ha? Attorney, baka Bisaya yung nagsulat. Joke lang. But of course, this is clearly typographical error. First, because this is not a language that is used. This is not a language that is from the Philippines. So, syempre, pag sinabi mong bangag at iba pa ang spelling mo, ibang usapan na yon, di ba? Kasi ang bangag is a spoken language, is a language used in the Philippines. Yung pag mali pa rin yung spelling mo sa bangag, ibang usapan na yon. Pero this one, can forgive. This is a foreign language. This is a foreign name. This is a foreign term. Okay? So typographical error. Besides, tama naman yung model niya. The model specified niya is exactly produced by Isuzu Motors Corporation. Sige, ano pa? Oy, joke lang yun. Baka sabi nyo, Bisaya, dami palang Bisaya nanonood. Baka sabi baka mag-react yung mga kapwa ko Bisaya dyan. Mga kapwa ko Bisda. So, okay, attorney, okay. If all else have been done, and then if all else fail, what do you think, ano na ang Pilipinas pagka halimbawa sabihin na natin natapos na yung June 30, July na, August na, wala pa rin nangyayari, what do you think will be the fate of the Philippines? Hindi naman natin alam, di ba? What if? You know, mga kababayan, it's all up to us. Nasa atin yun. Kung pahintulutan natin itong nakaupo sa Malacanang na magpatuloy. Unang-una sinabi ko na. Pati eleksyon niya, minagic pa ng asawa niya. At pinanindigan ko yung sinabi ko sa aking sinumpang salaysay. Kaya nga, sabi ko, pumunta talaga ako dun sa abogado at tanumpa talaga ako to make sure na hindi mabutasan ng aking statement. In fact, hindi nasagot ni Yumaong Hubert Guevara, ni Ivan Oy, at ni Bruhang Madjikira. O hindi naman nila sinagot, especially ito na pinabualaanan agad nila. Pinabualaanan agad nila yung documents na pinakita ni Maharlika. Pero yung sa akin, dead ma. Because wala siyang isasagot eh. Kahit to deny it, hindi niya madi-deny. Hindi niya kayang pabulaanan yung sinabi ko. That's the proof, mga kababayan. Sa dokumento ni Maharlika, automatic the next day ginamit ang PDEA, pabulaanan niya. Pero dito sa akin, sinabi kong minagic ni Bruhang Madjikira ang eleksyon ni Marcos at ang kanyang anak. Ako naniniwala talaga hindi nanalo yung anak nila eh. Pero, eto, dead ma. Dead ma because hindi niya kayang sagutin. Hindi niya kayang pabulaanan. That's the proof to you, mga kababayan, na i-over ko sa inyo. 7 months na. Mahigit 7 months na. Hindi niya kayang pabulaanan, hindi niya kayang sagutin. So, what will Lisa Marcos do? Keep silent. Lunukin na lang niya yung pride niya. Basta hindi lang mabuking. But mga kababayan, hindi dapat natin palalagpasin ang mga kasalanan tulad nito. Kasi pag pinalagpas natin ang isang pangulo na minagic ang kanyang eleksyon, pati yung sa kanyang anak, ng kanyang asawa, gagawin uli yan ng susunod na mga Madjikira at Madjikiro at our expense. Gagawin ulit yan. Kasi nalaman nila ngayon
Nakamagic si Lisa Marcos. Mamagicin din natin pagdating na ating panahon. And to think, I cannot imagine mga kababayan na si Lisa Marcos ang may kapangyarihan sa Pilipinas for the next 18 long years. 6 na taon ng kanyang bangag na asawa, 6 na taon sa panahon ni Duckling na Tambaloslos, and then 6 na taon na naman sa kanyang anak na hindi naman nanalo actually. Hindi ko ma-imagine mga kababayan na patuloy tayong mamuhay sa ilalim ng kalupitan ni Lisa Araneta Marcos. Okay. So, in connection to that, attorney, hindi kaya... Sabihin ko lang, mga kababayan, I have known of no other so dishonest person in the world. Si Lisa Marcos lang. Wala akong nakilalang so dishonest na tao. Wala akong nakilalang so dishonest sa tao. Na tao sa buong mundo. Si Lisa Marcos lang. Okay. Yan. Just to put that on record, kumbaga. Yes. O baka bukas kakasuhan na naman ako sa ITV. But anyway, attorney, kung usaping... Actually, Kuya Jojo, mga kababayan, ito yung final nila sa akin sa IBP, o mga kapal, ito yung final nila, isa, tapos yung pangalawa, ito. Ito yung una, tapos ito yung pangalawa. Dalawa. Pinapandisbar nila ako. Pinapatanggalan nila ako ng lisensya. Anyway, sinagot ko na sila, natapos na akong sumagot. Ito naman, konti pa lang yung sagot ko kasi wala pang annex. Pag nilagay ko na yung annex, mas twice sa kakapal doon sa kanila. Papakita, sampal ko yun sa mukha ni Lisa Marcos. Sasagutin ko sila. Pero bukas kukunin ko muna yung mga ebidensya ko kasi nasa court. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!